Welcome to Donmar TV News Channel. Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar said the ruling party's PDP Laban's endorsement of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is a collegial decision of the party, but it does not mean that it is the personal decision of President Rodrigo Duterte. Tayo na lang po natin si Pangulong Duterte kung ano ang kanyang personal na desisyon, at again, yung desisyon na yun ng PDP Laban ay base sa kanilang napag-usapan sa partido. The Duterte-led PDP Laban wing, which is headed by Energy Secretary Alfonso Cusi, has officially endorsed the presidential candidacy of Marcos Jr. Yun po, nagsama-sama kami to make the formal announcement today that we are endorsing the candidacy of Bongbong Marcos for President. Ito po ay hindi desisyon ng isang tao, but ito po ay desisyon ng partido where we went through the process based on our constitutions and bylaws. The Duterte party had earlier adopted the president's daughter, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, as its vice presidential bet. In an ambush interview in Cavite, Marcos Jr. expressed his gratitude to what he described as the most awaited and hopeful news. He thanked the members of the PDP Laban for the endorsement, and BBM sees this as the consolidation of the forces of unity. The faction's move, however, slammed by the other wing of PDP Laban led by Senator Coco Pimentel. According to him, this latest action from the group of Secretary Cusi have manifested that they are total strangers to PDP Laban. He said that PDP Laban was established to oppose Marcos' dictatorship. Whether he supports that endorsement or not, we will just have to wait for the President's decision on that. Duda ang Aksyon Demokratiko na pinahahalagahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Ito ay matapos magdesisyon ng PDP Laban Cusi faction na iendorso ang kandidatura ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Lito Banayo, campaign manager ni Presidential Candidate Mayor Isko Moreno Domagoso, parehong laban sa diktatorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang PDP at Laban bago pa ito magsanib puwersa noong panahon ni President Cory Aquino. So how a PDP Laban, which has merged during the time of President Cory Aquino, can now support the candidacy of their founding father's nemesis is beyond any principled choice. Paliwanag pa ni Banayo, mas madali na ngayong hilingin ng Department of Finance na magbayad na ang mga Marcos ng estate tax na umaabot na ng 203 billion pesos. Ito ay dahil miyembro si Finance Secretary Carlos Dominguez ng PDP Laban na sumusuporta kay Marcos. Siguro naman dapat ang Department of Finance utusan na talaga ang BIR na singilin ang 203 billion na ito upang maitulong na ayuda sa mga nawalan ng trabaho at sa transport sectors na naghihirap dahil dito sa krisis na ating hinaharap. Ayon pa sa Aksyon Demokratiko, dapat ay ibilang na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na legacy ang paniningil ng malaking pagkakautang ng mga Marcos sa pamahalaan bago ito bumaba sa pwesto. Kasi ang vlogger ni Isko Moreno nagngangawa-ngawa naman porket igagalang daw kung anong desisyon ni President Duterte. Pagkatapos, itong vlogger ni Isko Moreno, pinapalabas niya talaga, kahit kagabi pa, pinapalabas niya talaga na mag-i-endorse daw talaga si President Duterte kay Bongbong Marcos. Pero, pinapalabas niya naman ngayon sa live niya, nililito niya yung taong bayan na, tingnan ninyo, sabi i-endorse ni President Duterte si Bongbong Marcos, bakit hindi po pumunta sa endorsement? So, kailangan pa ba yun? So, yan ang ating pag-uusapan mamaya. Pangalawa natin na topic, ulit-ulitin ko, pag-usapan natin itong pag-back out. Pag-back out ng umatras yung apat na mga mayayabang. Si Pacquiao, si Isko Moreno, Ping Lacson, Robredo.
pag-usapan natin itong endorsement ng PDP Laban. At the same time, pag-usapan natin itong SMNI debate na kung saan yung mga hambog na mga presidential balls, ngawa ng ngawa, bakit hindi po umattend si BBM sa debate. Ngayon na naman, hindi na naman sila a-attend na apat sa debate ng SMNI. Kasi walang advance question. And pag-usapan natin, gaya ng sinabi ko kanina sa isang live ko, ay ang sinasabing estate tax na pilit nilang binabato kay Bongbong Marcos. Pero itong si Banat Bay na to, na aliporis ni Isko Moreno, balimbing na klaseng vlogger, pilit niyang sinasabi na bakit di tumuloy sa endorsement si Pangulong Duterte kay Marcos. Tapos sabi niya, Pangulong Duterte will endorse Marcos today. Oh. Tapos, yun ang inaano niya. Yun yung kanyang mga banat sa live niya. Yan yung mga title niya. So, nagtatanong siya, bakit di tumuloy sa endorsement si Pangulong Duterte? So, ano bang tingin mo? Pupunta ba talaga si Pangulong Duterte? Oh. Diba? Kayo lang naman ang ano eh. Kayo lang naman ang atat ng atat. Kayo yung nag-iisip na i-endorse ni Pangulong Duterte si Isko. Gusto ninyo. Tapos kayo lang naman ang naglalagay ng ano eh. Kayo lang naman ang naglalagay ng salita sa mga bunganga ninyo na i-endorse na ni Pangulong Duterte si Marcos. Ngayon, hindi dumating si Pangulong Duterte sa endorsement ng PDP Laban. Gagawan nyo na naman ang issue. So hindi ano ang mga taong bayan. Correct? Tapos magpaimportansya ka na as if ikaw yung piliin ni President Duterte. O tapos as if mayroon parang may command ka. Tapos sabihin mo dito, anong sabi mo dito? Rerespetohin na lang ang endorsement ni Pangulong Duterte. Oh. Hello my God. Parang nag-iba ata yung cambio mo, 'di ba? So titingnan natin, sagutin natin ito isa-isa. Bakit daw di tumuloy? Yan si Banat Bay gumagawa ng kanyang istorya at nagbibigay ng mali siya. Correct. Nagbibigay talaga ng mali siya. Oh, nagbibigay talaga siya ng mali siya, Ate Lorena. Hello Ate Angel, Ate Lorena, good evening. Lahat na lang dinibigyan niya ng mali siya. Ang pag-endorse ng PDP Laban, hinahanap pa niya si President Duterte doon. Bakit? Kung hindi pala pupunta si President Duterte doon sa endorsement, may something wrong? So, ibig sabihin, hindi masikmura ni Pangulong Duterte ang pag-endorse ng PDP Laban kay Bongbong Marcos, na kung tutuusin, ang kanilang national auditor na si Christopher Bongo, si Senator Bongo, malapit kay Pangulong Duterte, ay nandoon sa resolusyon ang kanyang lagda. So, ibig sabihin, suportado ng PDP Laban kung si faction. So, hindi na kailangan ni President Duterte magsabi na, itaas ang kamay. No. Kayo lang naman eh. Tapos ngayon, bibigyan ninyo ng mali siya. Sabihin ninyo, bakit di tumuloy sa endorsement? Hello, my God, San por Diyos por Santo. Mamasamain ninyo. Ang hilig-hilig ninyo, panluloko na yan sa taong bayan eh. Correct, di ba? Sa totoo lang, pangluloko na yan. Gumagawa kayo ng issue para lang na magkakita yung YouTube account ninyo. Panggagansyo na yan sa moralidad ng mga Pilipino. Di ba? Naintindihan ninyo? O, kung wala kang magandang masabi, ikampanya mo na lang ang kandidato mo. Kaya ka namin sinasagot dahil yan ang patutsada mo sa mga supporters ni BBM at yan ang mga ano mo kay BBM. Binigyan mo ng kulay yung hindi pagdalo ni President Duterte sa pag-endorse sa kanya ng PDP kay Bongbong Marcos sa PDP Laban. The fact that majority of the PDP Laban officials, including the special na tao sa buhay ni President Duterte,
Kasi bakit ako nag-live? Bakit kita sinasagot nito, Banat Bay? Kasi hindi ito magandang ehemplo. Ha? Ikampanya mo na lang si Isko Moreno na parang linta, na mayabang. Kaya nga hindi nadadala yung tao sa God first, God first. Oh. Kasi nakakaalarma itong vlogger na ito eh. Hindi ko alam kung bakit pinapaniwalaan pa ito ng mga tao eh.